papuri at pasalamat sa lahat ng kanyang mga gawa. Let us pray. Pakila namin Diyos, sa mga sandaling ito ay kami nagdiwala at nagalagak lamang ng mga sandali upang papurihan ka, luwalhatian ka, sapagkat ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Maraming mga kabalahan sa mundong ito, maraming mga panahon na kami ay nanlalamig, nangihina. Mga panahon, O Diyos, na tila ba maraming mga pinagadaanan ng jet, Lord, na tili ang iyong salita, na tunay ito sa aming mga buhay, na nagsasabi, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan. Sa mga sandaling ito, naranasan namin ang iyong pag-ibig, sapagkat kami ay narito, O Diyos, hindi sa ganang aming sarili, kundi sa iyong biyaya. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito na ikaw ang patuloy nagkakaloob ng pagtatagumpay, ng pag-ibig, ng kagalakan sa bawat isa. For us to be here once again, Lord, is a great privilege and honor. Ikaw ang nagbigay ng breath of life sa amin. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan, ng well-being para kami makapunta sa dakong ito. And we are grateful and appreciative of what you have done sa mga buhay. O Diyos, maraming salamat sa gabing ito, and as we come to your throne of grace once again, we are praying, we are hoping, Lord, that you will speak to us this evening, O God. Umusap ka, O Diyos, sa malaya. Tawatin mo ang bawat isa, mula sa may edad hanggang sa pinakabata, O Diyos. May you send your spirit that gives understanding sa aming mga puso, so that we may understand what your will is, O God, sa aming kalagitnaan. Ipakita mo ang iyong salita, ipakita mo ang iyong plano sa mga kabataang ito, sa bawat isa, Lord, na naghahanap sa iyo. Sa mga nakatune in sa live stream, Lord Jesus, ikaw ang siyang maghayag sa amin ng iyong mga salita. At bayaan sa mga sandaling ito, maranasan namin na ikaw ang Diyos na siya nangungusap sa panahon pa nila Moses, sa panahon pa even nila Adan, nila Abraham, nila Elijah. Up until these days, Lord, you are still the same God. That is why, Lord, we pray, speak unto us. At katulad ng aming dalangin, madalas awitin, Lord, create us a clean heart so that we may receive, so that we may see you, O God. Dahil sabi mo sa iyong mga salita, those that are pure in heart will only see you, Lord. That is why, Lord, we pray for a clean heart, at ito ay maiging dalisay lamang hindi sa ganang aming sarili, but by your blood, through your blood, Lord, na siyang freely given sa bawat isa sa amin. So that is why, Lord, sanctify us with your word. And bayan, O Diyos, sa namang mga bagay na karumihan, kasalanan, bigyan mo kami ng pagtatagumpay. For we are rejoicing right now that our God is alive. Sa mga sandaling ito, bigyan mo kami, O Diyos, ng isang strong spirit upang kami ay magtagumpay totally and completely sa mga bagay na gawa ng kaaway. Maraming po salamat, O Diyos. At this very moment, we put our eyes on you. May you, God, receive all the glory and honor and praises. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming palapakan natin, Panginoon. Okay, I want to read the verse habang tayo nakatayo. Okay. Isang verse lang. Matthew chapter 24:35. Very familiar na mga talata, and yet very alive up until this very moment. 24:35, ang sabi dito, heaven and earth will pass away, but my words, ang ating Panginoong Kristo Jesus ang nangungusap, but my words will not pass away. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa mga salitang ating binasa. Magandang gabi sa bawat isa, at I hope and I pray that we are all good. So, bagaman I know that this week has been very, siguro sa mga studies ninyo or sa work, have been very, very tough. Marahil sa buhay na ito ay maraming mga pinagdaanan tayo, and yet our God remains the same God. At ang kanyang mga salita ay nagsasabi na hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. So kung sa gabing ito ay nakakaramdam tayo ng kapaguran, not only physical but also emotional, spiritual, walang ibang sinasabi ang ating Panginoong Kristo Jesus kundi, come to me. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa gabing ito. Include me in your prayers, mga kapatid, ay as of late, siguro dahil na rin sa kabisi, or rather,
sa sobrang work na rin ay yung aking migraine ay halos daily umaatake at hindi ko kaya makatagal on too much noise, too much light. Gayunpaman, hanggang man dito ngayon medyo maliwanag at actually parang nahihirapan akong mag-straight ng tingin. Pero gayunpaman ay naniniwala ako that our God is alive at kayang mangusap sa ating kalagitnaan sa gabing ito. I think needed yung ilaw na yan para maging maliwanag yung live stream. Madilim ata pagka pinatay, so okay lang yan. Tayaan na lang natin. Please bear with me na lang at include me sa inyong dalangin para tayo ay makapag-usap sa salita ng Diyos sa gabing ito. Ayoko rin naman masyadong pakatagalin ang mga sandaling ito, but I want to open a new series na pag-uusapan siguro up until matapos ng taon. Okay, so ilang weeks na lang ay matapos ng taon. So I think so next week, October na, and 4 weeks, another 4 weeks in November, another 4 weeks, 5 weeks sa December. Ilang mga linggo na lang ay matapos ng taon. Tayo ba ay grateful sa ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga gawa sa ating buhay? Lumipas muli ang taon sa atin, tumanda tayo na isang taon, yet our God remains faithful sa atin. At marami tayong natutunan, maraming mga karanasan, maraming mga ups and downs. Marahil kayo ngayon ay nasa up na kalagayan or sometimes nasa down na kalagayan. Pero katulad na nababasa natin sa banal na kasulatan, it's normal. Dahil sa panahon na tayo ay nasa down na kalagayan, tinuturuan pa rin tayo na magpasalamat at magtiwala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Same goes sa mga nasa mataas na kalagayan. At this very moment, kung ikay masaya dahil ang Diyos has answered your prayers, o ikay masaya dahil everything's good, everything's normal, ay still our God deserves all the praise and honor and glory. Sapagkat siya may gawa ng lahat ng bagay. Okay? So at this very moment, I want to open a new series na we will talk about sa mga succeeding days. At gusto ko mag-focus tayo sa isang series na nagsasabing The Epistles of Paul. So pag-usapan natin ang mga epistles, or ibig sabihin ng epistles sa lighter term, mga letters, mga books na sinulat ni Pablo. At I want us to learn sa mga darating pa mga araw, darating pa mga pagkakataon ng ating gawain. Gusto ko na makapag-bulay-bulay tayo sa mga sulat ni Pablo sa mga iglesia. At hindi lamang sa mga iglesia, ay marami ding mga sulat siya na personal. Katulad ng nabanggit last Wednesday, di ba? Yung Book of Philemon, Aklat ni Philemon ay sinulat ni Pablo personally kay Philemon. At while it is very personal letter, katulad na nabanggit last Wednesday, there are insights na pinapakita si Pablo on those books. And ultimately, may pinapakita ang Diyos sa bawat mga talata, sa bawat mga sulat ni Pablo. So let us talk about sa mga succeeding days ang mga sulat ni Pablo from Romans to Hebrews. Okay? So sa Romans, Corinthians, Ephesians, Colossians, Thessalonians, sulat niya kay Timothy, kay Titus, at panghuling-huli yung sa Hebrews. Okay? Bagaman ito ay magiging sort of a Bible study, pero I do believe that there are encouragements and preaching as well sa mga talata or sa mga aklat na ating bubuksan. Pero I want to give an intro lamang sa ating mga pag-uusapan sa mga succeeding days. So I pray na sa inyong mga tahanan, sa inyong mga personal na pagbabasa ng banal na sulatan, which I highly recommend. Dahil ito'y kinakailangan natin bilang mga Kristiyano. Dahil sa salita ng Diyos, sabi nga sa isang talata, ang salita ng Diyos ang siyang ating bread of life. Okay? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So if we have time, or let us make time to read the Word of God, then I want us to read the letters of Paul sa mga churches so that we may
have the same inspirations, the same inspiration that comes from God. So, sa ngayon, pag-uusapan lamang natin yung introduction. Gusto kong magbigay ng pinakatanong sa gabing ito na bakit mahalaga or bakit important na kinakailangan natin pag-usapan itong mga sulat ni Pablo. Why is it important para sa atin? Alam niyo, napakaraming sulat ni Pablo, sabi ko nga from Romans, marami siyang mga sinulatan, and actually kung magbabasa-basa kayo if you will research sa mga sulat ni Pablo, marami na ring mga undocumented or rather, hindi na natabi ng mga sulat ni Pablo. Marami siyang mga sulat sa iba't ibang mga churches, hindi lamang itong to borrow a term, yung canon na nasa Bible. Ibig sabihin ng canon, yung talagang, ito yung parang, kumbaga sa termino ng canon, yung parang, ito yung from ages past, ito na talaga yung parang chronology ng Bible. So marami na mga sulat si Paul sa iba't ibang mga churches, marami rin siya mga sinulatan na iba't ibang mga tao, pero ito yung mga naitabi, which I do believe na hindi nagkataon sapagkat God has His unique way para mangusap. Even through these letters na sinulat ni Pablo sa mga churches at sa mga tao. Okay? So, but before we will go on to that topic at bago natin sagutin kung bakit importante yung mga sulat ni Pablo sa ating panahon ngayon, 2,000 years ago, siguro magpunta tayo sa mga details sa mga every book. Pero usually, ang mga book na yan, the first book that was written, is, if I'm not mistaken, is the book of Romans, around 30 AD, nung si Pablo ay nag-express ng kanyang desire na makapunta sa Rome. He have heard na merong church doon at hindi pa siya nakapunta. So, siguro sa next time pag-usapan natin. Sabi niya, I want to go there. Dahil nababalitaan ko kayo na ito yung ganito pananampalataya nyo. And he gives his teaching up until around 60 AD nung sinulat ang the book of Timothy, mga letters niya kay Timothy at Titus. So let us talk about that sa mga susunod na araw. Yung mga details niyan ay maganda natin mapag-usapan. So, kung meron tayong mga notes, ay maganda mag-start tayo next na pag-uusap natin ito para makuha tayo hindi lang mga trivia, kundi mga bagay na God has prepared. In every book, in every letter na sinulat ni Pablo sa mga churches, I do believe that God has prepared a message for it. Katulad ng sa Revelation, di ba? If you will read that from Ephesus, ito yung sulat ito yung sabi doon, the angel speaks to the church of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira. At actually, I would recommend din yung lately lang, kasi pinapahinga ko yung dun sa preaching din sa church ng Antipolo. They are tackling yung mga every churches. So maganda rin yung mapakinggan. Okay? At kung meron tayong mga time to listen a sermon, ay tinatakal nila itong mga church ages na ito. Pero ngayon pa man, going back, we will talk sa epistles ni Pablo. Bakit nga ba ito importante, even until this very moment? 2,000 years ago nang lumipas, why is it still important para sa inyo, para sa atin na matuto sa mga sulat na ito ni Pablo? Okay, but before that, kilala natin si Pablo, di ba? Kung ano yung kanyang background, kung ano yung kanyang buhay. So, summarize na lamang natin. Paul is a Pharisee. Si Pablo ay intellectual na tao, marami siyang alam sa kautusan. Scholar siya ng madalang kasulatan, ng Old Testament before. So wala pa naman kasi New Testament noon. Kasi at that time ay talagang Old Testament lang, scriptures. So si Paul ay well-versed sa mga kasulatan. He is a Pharisee. At sa madaling salita, dumating yung panahon na siya ay nag-persecute ng mga Hudyo. Okay? Pinapatay niya yung mga Hudyo, yung mga believers of Jesus Christ. Hanggang sa dumating, inintroduce siya sa Bible, sa Acts chapter 9. So, familiar tayo doon, di ba? Inintroduce siya doon as Saul. So, alam natin ang buhay niya nung siya ay
sabi doon sa Acts chapter 9, basahin na lamang yon. Sabi doon, nung siya ay papunta sa Damascus, galing Jerusalem, upang anong gagawin niya? Upang mang-usig ulit ng mga tao, ng mga Hudyo. Yung mga alam nilang believers of Jesus Christ sa Damascus, ang sabi ni Pablo, ang purpose niya para pumunta sa Damascus ay dalhin yung mga tao dun sa Jerusalem at ipakulong. Okay? So, pumunta siya sa Damascus kasama ng kanyang mga fellow na students, mga alipin niya, etc. Hanggang sa dumating yung isang malakas na liwanag or a bright light na nag-shine sa kanya. At tinanong niya doon, kung mabasahin niyo verse 3, verse 4, sabi doon ng liwanag sa Acts chapter 9, verse 4, or sabi ni Pablo, sino ka baga? Panginoon. Sabi niya sa verse 3, Who are you, Lord? Sa verse 4, nagpakilala ang ating Diyos. Nagpakilala ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi niya, why are you persecuting me? I am Jesus. Sabi niya sa verse 5, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At ang inutos ng ating Diyos sa kanya agad, sa verse 6, tumayo ka at gawin mo kung anong mga bagay na nais kong ipagawa sa iyo. So sa madaling salita, nakaranas siya ng isang matinding experience, which I do believe na bilang mga Kristiyano, hinahanap natin yung ganong talagang parang physical manifestation. At yung experience si Pablo ay kakaiba dahil merong bright light at meron siya narinig na tinig. Nagpakilala na Jesus sa kanyang buhay. At doon niya nagpasimula siyang makilala at sumunod sa ating Panginoong Kristo Jesus. So we know the story. Afterwards, siya ay, nung natapos si liwanag, nabulag siya, parang may mga kaliskis doon sa kanyang mata, sabi doon. At dumating si Ananias sa eksena. Sabi ng Diyos kay Ananias, punta mo doon si Pablo at sabi ng Diyos kay Ananias, punta mo doon si Pablo, pagalingin mo siya sapagkat nandun siya na nalangin. Sabi ng Ananias, teka, Lord, itong si Pablo ay kilala ko yan. Sabi ng Ananias, ito yun, mamatay tao yan eh. Pero ang sabi doon ng ating Panginoon, sige lang, pagalingin mo siya. Puntahan mo siya doon. At sa madaling salita, pumunta siya doon sa madaling salita, na afterwards nung siya pagalingin ni Ananias, tinuruan siya ng salita ng Diyos. At kung babasahin niyo pa yung latter part ng chapter, ay, of course, dahil siya na-convert naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus, ginamit din siya ng ating Diyos upang mangaral. Ibahagi yung salita ng Diyos. So, sa Jerusalem, ginamit siya, nagpasimula siyang i-share what he has experienced. At pagdating doon sa verse 23, 24, 25, syempre, yung mga tao doon sa Jerusalem, hindi siya paniniwalaan agad. Kasi nga, kilala siya na mamamatay tao ng mga Hudyo. Okay? Hindi siya pininiwalaan agad. Ang sabi nila, baka trap lang to. O baka hinuhuli mo lang kami, ginagather mo kami para patayin lahat. Sabi niya sa verse 25. No? Yung mga Hudyo ay hindi convinced kay Paul. Pero dumating si Barnabas para tulungan siya. So ganun yung storya niya. Nung dumating si Barnabas, sabi ni Barnabas, huwag kayo mag-alala. Ito ay kaibigan natin sa Ebanghelyo. At nagkaroon siya ng mga friends sa Ebanghelyo, at doon nagsimula yung kanyang journey bilang ministro. Imagine that, nagsimula siya sa humble beginnings. Siya ay isang popular na tao, sikat siya na tao, at matalino siya. Pero yung kanyang pagpasimula sa ministry, it was humble. Nagpasimula siya na wala na iniwala sa kanya. Walang convinced na siya ay mangaral ni Kristo. Pero throughout the way, meron siya mga kaibigan na kasama, mga kapatid sa Panginoon na nag-encourage sa kanya, tumulong sa kanya, at the rest is history.
Alam natin na nangyari, he preached sa Asia Minor, or modern-day Turkey, so dyan sa Middle East. Pumunta siya sa Rome, pumunta siya sa Spain, at marami pang mga iba siyang pinuntahan ng mga lugar para ipangaral ang Ebanghelyo. At dahil doon, sa pagpipreach niya ng gospel, siya ay nakulong, at nakalaya, and then nakulong. Sabi ng mga accounts, 3 beses siya nakulong sa banal na kasulatan, pero may mga ilang mga scholar na nagsasabi, mga 7 times or more na nakulong siya. At on the last time na nakulong siya ay pinapatay na. Which, if I'm not mistaken, siya ay lastly nakulong dun sa Rome at doon na siya in-execute. At alam natin ang story ni Pablo, kahit nasa kulungan na siya, nagsusulat pa rin siya sa mga churches. Diba? Most of the letters here ay sinulat niya na nasa kulungan. To encourage the church, to give teaching, to give preaching. Kung mabasahan niyo yung sulat niya kay Timothy, siya ay nagpa-pastor, even kay Timothy, nagbibigay siya ng encouragement at paguturo. How an elder should act, how a deacon should act, how a young people should act. Marami siya mga bagay na ginawa. At masabi natin na si Pablo ay tunay nga na ginawa ang kalooban ng Diyos. You know, bakit? Pero mga kabataan, we are not here to worship Paul. Hindi tayo nandito para ipagmapuri si Pablo. Dahil even si Pablo ay nagsasabi na hindi, lahat ng bagay na kanyang ginawa ay hindi sa kanyang sarili. Okay? If you will read Galatians 2:20, di ba? Ang sabi niya doon, for I am crucified with Christ, it is no longer I that lives, but Christ who lives in me. At ngayon, sabi doon sa verse 20, kung meron man siyang ikabubuhay, naubuhay man siya na nangangaral, naubuhay siya na pumupunta sa iba't ibang mga lugar, ang sabi sa verse 20, hindi na to sa kanyang sarili, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Pananampalataya in Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. At marami pa siya mga common na theme dun sa mga letters niya. Ina-emphasize niya ng maigi na hindi siya nagmamalaki sa kanyang mga accomplishments. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang mga bagay na nagawa sa lupang ito, sapagkat lahat ng ito ay galing sa Diyos. Isang account sa Philippians, diba? Sabi niya doon, for it is God who gives, sabi ng thought ng verse, nakalimutan ko yung saktong verse, pero sabi doon, for it is God who works in us both to think about it, yung mga mabuting gawa, pag naiisip mo, ang Diyos na nagawa, and at the same time, to act upon it. I think Philippians 2:12 yun. So, ang Diyos ang siyang nag-enable sa atin na makagawa ng mabuti. At the same time, yung even pag-iisip pala ng paggawa ng mabuti, ang Diyos ang siyang gumagawa. Another account sa banal na kasulatan, di ba? Sinasabi niya na wala siyang, may pagmamalaki anuman, siya ay list of the apostles. I think that account naman ay nasa Corinthians. Siya ay list of the apostles. At lahat ng bagay na ito ay nagmula sa Diyos. Okay? So nabasa natin sa Acts kanina, or binigyan natin ng konting glimpse, kung paano siya sobrang matalino at sobrang knowledgeable sa maraming mga bagay. Pero gayon pa man, lahat ng kanyang knowledge, lahat ng kanyang katalinuhan ay binaba ng Diyos. Imagine nyo, capable siya magsalita. He can persuade people dahil siya ay leader sa Pharisees. He is smart, he is intellectual na tao, at kaya niya mag-convince sa kanyang pananalita. Pero nung siya ay confronted na, at siya ay, nakita niya ang reality ng katotohanan ng salita ng Diyos, siya ay na-convert. Pagdating doon sa Jerusalem, ano sabi doon, hindi siya pininiwala ng mga tao. At talagang naging mababa yung kanyang kalagayan. Ba? Kung tayo nga, di ba, parang na-out of place, kung wala na iniwala sa atin, di ba, we will feel embarrassed, we will feel mababa. Ganun na naranasan ni Pablo. Imagine mo, ikaw yung pinaka-popular na tao at marami kang followers, marami kang
marami na niniwala sa iyo. Pero dumating yung punto dahil he is now a defender of the gospel, wala na niniwala sa kanya. At ang sabi pa doon, if you will read yung Acts chapter 9, hinahabol siya ng napapatay ng mga Hudyo. Okay? At nung siya tinawag ng Diyos, siya ay matalino, siya ay maraming mga wisdom, at nung dumating yung liwanag sa kanya, siya ay na-blind. Ano pinapakita nun? So, we will give a couple of summaries lang. Ano pinapakita nun na nung siya ay nabulag at that very moment? Pinakita lang ng Diyos yung reality ng kanyang buhay. Dahil talaga ang totoo, ang reality, ang truth, na akala niya ginagawa niya ang tama na bagay by persecuting all the Jews that believe in Jesus Christ. Akala niya tama yun, pero ang totoo siya ay bulag. Akala niya tama yung kanyang ginagawa. Hindi naman masamang tao si Pablo na, okay, gawin lang natin yung masamang bagay. Akala niya tama yun. Okay? So si Pablo, nung kanya pinapatay yung mga Hudyo, he thought it was right. Hindi siya yung parang mga napapadala sa pelikula na talagang bad guy, evil guy na gagawin lahat ng mga masamang bagay. Hindi ganon. Bilang tao, si Pablo, he thought it was good. It was pleasing sa harap ng Diyos. Akala niya ito yung tama. Pero ang reality ay nung dumating ang liwanag ng salita ng Diyos, nakita na siya ay bulag. He was not doing the will of God. At yun yung na-manifest sa kanya after nung dumating ang liwanag, siya ay nabulag. And actually, kung babasahin pa natin yun, so we will go back to this Acts chapter 9. I will drive a point here. So, balikan natin sa verse 10. So, sinama na natin ito kanina, pero nais kong basahin natin muli. Sa Acts chapter 9, verse 10. Sabi doon, there was a disciple at Damascus named Ananias. And the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas, and look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying, and he has seen a vision, a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. Okay, so in short, Ananias saw a vision that come from the Lord na pagalingin tong si Saul of Tarsus. Pero sagot nga ni Ananias sa verse 13, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him, take note of this word, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Sa madaling salita, mga kabataan, tinawag ng Diyos si Pablo, hindi dahil magaling siya. No? Hindi tinawag ng Diyos si Paul na, ito si Pablo ay matalino, magagamit ko siya. Kundi, kung mabasa natin dito, the Lord chose this person, chose Saul of Tarsus. Kahit na si Ananias ay, alam niya na hindi maganda ginawa ni Paul, sabi niya, kilala ko yan eh, masama yan. Pero the Lord chose this person, pinili ng Diyos si Saul, hindi dahil matalino siya, hindi dahil marami siyang asset sa buhay, at tinawag siya hindi para umokay yung kanyang buhay. Di ba? Kapag napapansin ka sa work or sa school, kapag na-appreciate ka, di ba? Usually, darating yung reward, yung bonus. Kapag ka sa school ay ikaw ay magaling, maraming mga rewards na kaakibat niyan. Pero dito, ang pagtawag ng Diyos kay Pablo, hindi para bigyan ng reward. Okay? Kundi ang sabi dito sa verse 16, pinili ko siya na instrumento para ipakita ko, sabi ng Diyos, ipakita ko kung gaano siya kinakailangan magdusa sa pangalan ko. How much he must suffer for the sake of God's name. Complete turnaround na nangyari sa kanya. Pero all through those sufferings sa kanya dinanas,
Sa madaling salita, marami siyang dinanas ng mga problema. If you will read another account sa 2 Corinthians chapter 11, binahagi niya doon, di ba? Shipwreck siya, hinabol siya, sa city, pinapatay siya, sa gubat, meron humahabol sa kanya. He has been through a lot. At sa lahat ng mga bagay na yon, kahit na siya ay nahirapan, kahit na siya ay maraming mga problema na dinanas, sabi niya, I am content. I am satisfied. Ba? 2 Corinthians chapter 12 verse 7, so to keep me from being conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. Tatlong beses niya pinalangin, sabi sa verse 8, I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya ang resolution niya, sabi doon, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. At sabi niya sa verse 10, for the sake of Christ then, I am content. Kahit na marami siyang hardships, kahit na marami siyang mga insulto na tinanggap, persecutions, mga calamity sa buhay, sabi niya, it's okay. I am satisfied. Sapagkat sabi doon, sa panahon na siya ay mahina, siya ay malakas. Imagine, yung kanyang buhay ay complete 360 or 180. Binago ng Diyos totally. Marangya, maayos ang buhay ni Paul as a leader of a Pharisee. At marahil mga sumusunod sa kanya. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. He suffered for the sake of Jesus Christ. Pero through those things na kanyang dinanas, maraming mga churches na na-establish. At we believe also na siya yung unang star messenger na tinawag on the church age ng Ephesus. So he has done a lot for the glory of God. At sabi nga sa ating binasa kanina, hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili. Kundi ginawa niya dahil merong Diyos na siyang gumagawa sa kanyang buhay. Now, throughout those journeys na kanyang buhay, marami siyang mga sinulat na mga letters. Ito tinatawag natin ngayon ng mga epistles. Yung mga nabasa nyo ngayon ng mga chapter, ng mga books, from Romans, hanggang Hebrews. Okay, so sinulat niya yung mga bagay na yan. Now, marami siyang mga in-address na mga letters. Okay, so we will go on na dun sa mga epistles ni Paul. Throughout those letters, marami siyang mga in-address ng mga tao. Commonly, sabi ko nga, ina-address niya itong mga letters na ito sa mga churches. Pero there are medyo three na mga subdivisions dito sa mga letters na ito. Una, nagsulat siya sa mga churches. So, nandun yung Romans, yung Corinthians, yung Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians. Okay? So, sumulat din siya sa mga Hebrew believers, sa Hebrews. Okay? Second division, meron siya mga pastoral na mga sulat. Ito yung mga sulat niya na more on equipping for a certain person. Ito yung dalawang sulat kay Timothy, kay Titus, di ba? And lastly, itong isa, yung more on personal na letter, yung kay Philemon. So, pupuntahan natin yan sa mga susunod na pagkakataon, at itong mga sulat ito ay maraming mga bagay na tinuturo. Pero, I want us to focus sa katanungan na aking binigay kanina. Itong mga sulat ba na ito ni Pablo, is it still relevant para sa ating panahon? Alam nyo, so aware naman tayo na itong mga sulat nito ni Paul ay naka-address sa Ephesians, sa Romans, sa Colossians. Meron pa nga siyang in-address na talagang para kay Timothy, para kay Titus, para kay Philemon. Relevant pa ba itong mga sulat na ito ni Pablo? Or para sa atin ba, importante pa ba ito na ating buksan? It's as if, halimbawa, di ba? Halimbawa, sino sa inyong gumagawa ng mga journal? Sino yung journal?
may mga nag-journal dito, mga nag-diary. Naglalagay ng mga nangyari sa buhay. Hindi naman niya masama. Needed yan kung minsan para maglabas ng stress. Di ba? Nagsusulat ka na ito ang aking nagawa for today, ito yung aking naramdaman. Di ba? May mga nire-recommend yung mga therapy dyan. Di ba? Para sometimes it helps a lot na may sulat itong mga bagay na ito para yung mga nasa isipan natin ay hindi ma-store doon. Pero ultimately, as believers, we know and we believe that bagaman ginagawa niya yung mga journaling, pero pinaka-importante ay lahat ng mga bagay na ating daladala ay masabi natin sa ating Diyos. Okay? Pero I want to drive it as this question. No? So kung familiar tayo sa mga journal or sa mga letters, at halimbawa tayo ay sa panahon natin ngayon, hindi na uso yung sulat, pero meron tayong mga personal messages, mga DMs, mga conversations na hindi alam na lahat. Di ba? Ni parents natin, hindi alam yung mga DMs natin, yung mga conversations. And it contains a lot of things. Pero mag-focus mo tayo halimbawa sa mga magandang mga DMs, no? Kung may mga hindi pa maganda na mga personal or private messages, then mga kabataan, nakikita yan ng Diyos. Okay? Pero right now, I want to give a perspective. No? Halimbawa, kung meron kayo mga conversations na maganda naman, halimbawa, encouragement na mga messages. Tapos, isang araw, yung mga messages na yun, mga sulat ninyo dun sa mga kaibigan nyo, nagsulatan kayo, nagme-message. Halimbawa, nalagay siya sa isang libro. Halimbawa, yung mga messages mo na encouragement kay, halimbawa, Brother Sam, nag-encourage ka kay Sister Nicole or kay Sister kung ano man, kay Brother ganito. Nag-encourage ka ng mga ganito mga bagay, tapos nagising ka na lang kinabukasan, nasa National Bookstore na yung libro ng mga encouragement mo. Ano maramdaman mo? Kayo mga sisters, kung may encouragement kayo sa mga younger sisters, sa mga elder sisters, tapos nagising ka kinabukasan, yung letters na yun ay nasa isang libro. Diba? What would you feel? So pinapakita ko lang isang perspective, ano? Dahil may mga ilan din nag-question kung talaga ba relevant pa ba ang mga sulat na ito. It's as if parang familiar tayo, mostly sa atin, di ba, nag-college, familiar tayo dun, dinidiscuss even sa high school, yung mga sulat ni Jose Rizal. At ngayon, binabasa-basa pa yung mga sulat ni Jose Rizal, di ba? So parang ganun, mga sulat ni Pablo sa mga specific churches, sa mga specific na tao. Kaya meron mga nag-question ngayon, dapat ba natin basahin to? Or dapat ba na tayo ay mag-digest or ating tignan itong mga sulat na ito? Or ang mga questions ay para pa ba sa atin to? Nakuha niyo idea? Nakuha niyo ngayon yung question ko? Dahil kung kayo nga ay parang ayaw niyo ipapabasa yung mga private messages niya sa buong mundo, ito kaya, what do you think mga kabataan? Relevant pa ba sa atin itong mga bagay na ito? So ganun yung question na tinatakal ng scholars, ng mga matalino sa mundong ito. Kailangan pa ba natin ito basahin? At wala akong masabi, wala akong masagot dyan maliban sa yes, ito ay relevant sa atin. And I will tell you why sa ilang mga items na na-point ko dito. Kung bakit ang mga sulat na ito ni Pablo ay kinakailangan natin pag-aralan or tignan, basahin, at kung bakit masabi ko na ito ay may kahalagahan, may importansya, may relevance, even up until this day. Even hindi naman tayo yung church ng Rome, nasa bulihan tayo, di ba? Hindi naman tayo yung church of Ephesus, hindi tayo church ng Thessaloniki, nasa bulihan tayo eh. Pero why is it relevant at ating binabasa sa ating panahon ngayon? Okay, so I will give a couple of reasons. Una, yung mga practical reasons. Alam nyo ba, even si Pablo, first reason kung bakit ito relevant pa rin, even Paul,
Gusto niya yung kanya mga letters niya, yung mga letters niya ay hindi lamang basahin within that church, kundi sa iba't ibang mga churches as well. Diba? Halimbawa, meron siya sulat sa Colossians, sa Ephesians. Ang gusto pala ni Paul, instead na yung church lang ng Ephesus yung mag-digest ng kanyang sulat, gusto niyang ibahagi niyo sa iba. Ipabasa niyo sa iba. Ano yung mga backup na verse dyan? If we will read Colossians chapter 4 verse 16, sabi doon, so nagsulat siya ng letter sa Colossians, sabi sa chapter 4 verse 16 ng Colossians, and when this letter has been read among you, kung nabasa niyo na sa church, itong sulat ko, sabi niya, have it also read in the church of the Laodiceans. Diba? Sakto pa. If we believe at this very age, we are in the age of Laodicea. Ibig sabihin doon, kung nabasa niyo na doon sa Church of Colossae, paabutin niyo hanggang church age ng Laodicea. Nakikita niyo yung symbolism? Pero ang meaning na to, sabi ni Pablo, okay, kung nabasa niyo na itong sulat ko sa Colossus, at marami siyang sinulat doon, di ba? Marami siyang mga encouragement, marami siyang mga pagtuturo, pabasa niyo rin doon sa church ng Laodicea. Okay? At sabi pa niya dito, and see that you also read the letter from Laodicea. So kaya nga may mga ibang mga scholars na nagsasabi na meron siyang sulat sa Laodicea. Baka hindi na na-recover. Pero gayon pa man, nakuha niya idea na kung meron ako sulat sa Laodicea, basahin niyo rin yung sulat na yun. Hindi nangangahulugan na kung naka-address sa isang church o naka-address sa isang tao ang sulat, ay para sa kanya lang. Hindi sinabi ni Paul na ito sulat ko sa inyo, Korinto, wag niyong sabihin sa iba, sa inyo lang to. Hindi ganon. And most, kung mabasa ninyo yung church ng, yung sulat niya sa Church of Rome, marami siya doon paglalatag ng mga doctrine. Hindi sinabi ni Paul na, sa inyo lang to wag niyong ipagkakalat sa iba. No. Kundi sabi doon, kung nabasa niyo to, i-share niyo sa iba. Ibahagi niya itong sulat na ito. Itong sulat na ito na aking sinulat, sabi ni Paul, it is not only to be read within the church, but on multiple churches. Okay? Because, and here is item number 2, ang sulat ni Pablo ay hindi lamang niya gusto, or yung kapag siya nagsusulat, hindi siya nagkakaroon ng thinking na ina-address lang niya para sa isang church or para sa isang tao. Kanina, sabi natin kanina, ba? Gusto ni Paul na ipabasa lahat ng sulat niya sa lahat. Dahil ang kanyang thinking, sa kanyang pagsusulat, ay hindi lamang to para sa isang church o sa isang tao. Kundi siya nagsusulat, mga epistles ito ay written with many, many, many people in mind. So kapag nagsusulat siya, hindi katulad sa mga DM natin, di ba? Kapag nag-DM tayo, nag-personal message, yung thought natin ay wala makakabasa na sino man, siya lang. Pero si Pablo, nung siya nagsusulat, hindi ganoon ang kanyang pag-iisip. Inisip niya na, there are churches everywhere. At ito yung, of course, yung letter mapupunta sa Corinto, pero iniisip niya na lahat ito mababasa ng lahat ng mga Kristiyano. So that is why he is writing. Yung mga epistles ito ay written with many people in mind. Yung mga sulat ito ni Pablo, at actually yung buong New Testament from the book of Romans up until yung mga sulat ni Peter, yung mga sulat ni James, even yung buong Bible, actually, ay hindi lamang ito sinulat para sa isang specific na tao or para sa isang specific na bayan. I do believe na nung ito ay sinulat, nung in-inspire sila ng Diyos, na isulat ang mga bagay na ito, banal na sulatan, ay hindi ito para lang sa Hudyo, or para lang sa church ng Corinto, or para lang sa church ng Bulihan, kundi para sa lahat. So, in-address ang lahat ng mga kasulatan na ito para lahat ng tao ay makabasa. It is written with intention na lahat ng mga tao ay makabasa. Kay Peter, di ba? Nagsulat si Peter din. You have known 1 Peter, 2 Peter. May mga sulat din siya. Sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verse 1, paki-flash na lang. Sabi doon, meron siya mga sinusulatan. Ang kanyang mga people in mind ay
sinusulatan niya yung mga exiles. Exiles of the dispersion. Sabi doon, so ibig sabihin ng dispersion, yung mga nagkalat-kalat ng mga exiles na Hudyo. So yung mga nandun sa Pontus, sa Galatia, Cappadocia, iba-ibang mga lugar yon. Pero syempre, yung letter niya, iisa lang. So, paano gagawin natin doon? So, ang kanilang ginawa ay pinakalat after marid siguro nasa Pontus, papakalat na sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. So, ganun yung kanilang mga motive sa mga sulat na ito. Hindi ito address sa sino man o sa isang tao, kundi ito ay para sa isang malaking saklaw na mga Kristiyano at that time. Also si James, actually kung mabasa yung James chapter 1 verse 1, in-address niya rin ito sa maraming mga tao. Okay? Yung mga 12 tribes na nagpakalat. Paano mo sulatan yung isa-isa yung mga 12 tribes na yun? Ang dami-dami sila, nagkalat nga sila. Pero this letter, they are inspired to write this letter with many people in mind. Even si Pablo. Because, third item, because sila, itong mga apostles, si Peter, si James, even si Paul, ay hindi, yung kanilang mga pag-usulat ay hindi to kanilang mga sariling thoughts. Because these words are the words of the Holy Spirit. Itong mga sulat nila, hindi lamang to basta, uy, bes, kamusta ka na? Hindi to ganun lang. Okay? Yung mga DMs natin, mga PMs natin, brother, sister, how are you? Hindi to ganun kasimple lang. These were written with the inspiration of the Holy Ghost. Okay? Nung gusulat sila dito, nag-lay sila ng foundation. If we will read actually yung Romans, 1 Corinthians, maraming mga foundation, or rather, maraming mga pag-build upon the foundation na nilatag natin Panginoong Kristo Jesus. Maraming mga pag-build ng doctrine, mga church order, at maraming pang mga bagay. At hindi ito basta lang dahil gusto ni Paul. Hindi niya ito sinulat dahil gusto ko lang. No? Kung tayo nga, di ba, pag mag-DM, mag-PM, minsan mag-chat tayo kapag gusto natin. Kapag ayaw natin, hindi tayo mag-chat. Pero si Paul, hindi ganun ang kanyang case. He was inspired, moved by the Holy Spirit. Kaya siya nagsalita, nangusap siya, hindi lamang para sa church ng Roma, hindi lamang para sa church ng Corinto, kundi sa bawat isa, up until this day, ay ang kanyang sulat ay relevant. Because it is inspired by the Holy Spirit. If we would read 1 Corinthians chapter 2, okay? 1 Corinthians chapter 2, I want us to read this together. So verse 6, sabi doon, yet among the mature we do impart wisdom. Si Pablo nangusap. Although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. Sa madaling salita, sabi niya, nagasabi ako ng mga revelations, nag-impart kami ng wisdom, pero hindi ito sa gahanang aming sarili lang. Hindi ito dahil natutunan ko sa school. Hindi ito dahil natutunan ko ito sa college or sa university or sa work. Kundi ang sabi dito, this wisdom ay hindi galing sa mga namiminuno sa lupang ito or sa mga matalino at this age. At this time, di ba, maraming mga philosophers, maraming mga geniuses. Pero sabi ni Paul, it's none of their wisdom. Dahil ang kanilang mga wisdom, matapos yan. Pag namatay sila, wala na. Tapos na ang kanilang wisdom. But ang sabi dito, verse 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Ang kanilang mga binabahaging wisdom ay of God at by God. Sabi dito, which God had decreed, pinlano na, inisip na, nilatag na ng Diyos para sa bawat isa. Pinrepare tayo ng Diyos para mabigyan niya ng wisdom. Mabigyan ng Diyos ng pagtuturo. At ang sabi dito,
ang kanilang binabahagi ay hindi galing sa tao. Ito ay nagmula sa ating Diyos. Verse 8, none of the rulers of this age understood this. For if they have had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ears heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Now, let's continue reading. These things God has revealed to us through the Spirit. Okay? Yung mga revelations na meron kayo, tayo, what do I mean by revelations? Hindi ito necessarily mean, you know, 7 seals, or you know the Godhead, or you know mga deep doctrines. The revelation means is that you have understood that our God is alive and He is right here. At yung revelation tinanggap ninyo, anong revelation na? Meaning, kayo ngayon na mga kabataan, you understand na ang ating panahon ngayon ay masama. You understand na ang kaaway ay rampant sa mundong ito. You understand kung anong kalooban ng Diyos, that you are here in this place. That is a revelation that comes from God. Hindi yan tinanggap ng mga kaklasmate ninyo or ng mga kaibigan ninyo or ng sino man. At sabihin nila, ba't ka pupunta ng gawain ng Friday? May party tayo, may lakad tayo. Bakit yung Sunday mo nasa church ka? May lakad tayo, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. But you are here. Ikaw ay nasa gawain. Why? Because you have a revelation. At yung revelation na yan, natanggap mo ay hindi saga ng iyong sarili dahil matalino ka. Kundi ito'y nagmumula sa Diyos. Sabi nga, di ba, sa Banal na Sulatan, tinawag ng Diyos yung mga hindi marami na mga talino para ipahiya ng mga mangmang yung mga talino. What do I mean by that? Yung revelation, it comes only from God. Hindi dahil sa matalino tayo. Matalino ako, alam ko na dapat nasa church ako. Hindi ganun. Kundi, God has revealed these things sa iyo. Kahit hindi ka matalino sa lupang ito, kahit hindi ka naman achiever sa mundong ito, but God has revealed His secrets. That He is coming soon. At ikaw, you need to build yourself. You need to prepare yourself for that day na pagbabalik ng ating Panginoon. Alright. Verse 11. For who knows... Okay. Let's continue reading verse 10. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. And now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Sa anong dahilan? That we might understand the things freely given us by God. What do we mean by that? Ang Diyos, sabi sa ating mga inaawit, sabi sa Banal na Sulatan, ang kanyang biyaya ay binigay niya as a gift. It's freely given sa lahat. Yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, ay binigay niya para sa lahat. At kayo, nandito kayo, you have understood that our lives, we owe everything sa Diyos at naunawaan natin na itong biyaya ng Diyos ay dapat nating i-treasure, ingatan, alagaan. At sabi dito, ang nagpaunawa sa atin yan ay hindi spirito ng mundong ito, kundi spirito nagmula sa Diyos. Hindi yung professors, hindi mga doctors sa lupa, hindi dahil sa research mo, hindi dahil sa area of studies mo. Those things ay hindi nagpaunawa sa iyo how much God loves you. Ang nagbigay ng pagpapakita sa iyo niyan, kung bakit naunawaan mo na iniibig ka ng Diyos, it is because of His Spirit, of God's Spirit, na nangungusap sa iyo freely, na ikaw ay iniibig ng Diyos, ang Diyos ay nag-supply sa iyong pangailangan, iniingatan ka ng Diyos. Hindi ang professor sa nagturo niyan. It is the Spirit of God na nasa sa inyo ngayon.
So you understand that, mga kabataan? Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi taga ng ating sarili, but it is from God. At sa pamamagitan ng ating Diyos, we are able to understand yung mga bagay na binibigay ng libre ng Diyos. Itong salita ng Diyos, libre ito. It's freely given. And we are able to understand it because God has given us His Spirit. Hindi dahil sa tao. Hindi dahil sa sino man. Hindi dahil sa kaibigan mo necessarily. But ultimately, we have understood that our God has given us His Spirit para maunawaan natin ang salita ng Diyos at maintindihan natin what is right and what is wrong. Okay? So that we might understand things freely given to us by God. We will go back to that later on. Verse 13. And we impart this in words, kasi Pablo nangungusap, we impart this in words not taught by human wisdom. Okay? Yung mga pagtuturo sa salita ng Diyos ay hindi to through human intellect, through many research, through many theses, dissertations. Hindi to nagmula sa maraming mga pagsunog ng kilay. But it is taught by the Spirit of God. That is why makakarinig kayo ng mga testimony, even yung mga hindi graduate ng elementary, ng high school, they are preaching the Word of God as if marami silang alam sa history, marami silang alam sa vocabulary, marami silang alam sa ganito, ganyan. Why? How is that possible? It is because of the Spirit of God na gumagawa sa kanilang mga buhay. You will hear testimonies na mamangaral, elementary lang at tinapos. Mga elders, mga teachers, mga apostles, na hindi naman mataas yung career sa lupa. Why? Binasa natin kanina at kinuha natin yung excerpt sa Bible. Nang sabi doon, tinatawag ng Diyos yung mga payak lang, mga simple lang dito sa ibabaw ng lupa para ipahiya yung mga pantas, yung mga talino. Because ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi mula sa ating katalinuhan, kundi mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya nangangahulugan, mga kabataan, kahit na ikaw ay bata pa, kahit na ikaw ay hindi pa katulad, yung IQ mo, hindi katulad sa mga college graduates or sa mga nag-college, hindi nangangahulugan na hindi kayang gumawa ang Diyos sa iyong buhay. At this very moment, kahit wala ka pa ganong alam sa mundong ito, kahit high school ka pa lang, or elementary, God can work on your life dahil ang pagkaalam ng mga salita ng Diyos ay nagmumula sa Espiritu. Okay? Sadly, it goes also the other way around. Pwede mo sabihin na matalino ka sa mundong ito. Tapos ka nga ng pag-aaral. Pero you haven't understand a single thing. You haven't understood a single thing sa kalooban ng Diyos. It is also possible. That is why ngayon, mga kabataan, we are very much grateful na ang Diyos, He has revealed His deep things sa ating mga buhay. Hindi dahil magaling mag-explain yung pastor or magaling mag-explain yung elder. Hindi dahil magaling mag-explain ang sino man. Kahit sino magaling mag-explain. Di ba? You have heard of stories na kahit na, di ba, mga elders natin, we have heard of their stories na ina-explain nila, ina-expand ang ebanghelyo pero hindi makatanggap ang isang tao. Why? Because God hasn't worked His Spirit towards those persons. Diba? Kahit na sobrang galing mag-explain ng sino man, if God doesn't work, it won't be revealed. Pero kayo mapalad kayo, mga kabataan, because God has worked on your life. Kahit na simple tayo, kahit na hindi naman tayo achievers sa mundong ito. Ilan lang ang mga cum laude, ilan lang ang mga talino, ilan lang ang college graduate even. Pero gayon pa man, dahil kayo ay mga anak ng Diyos, you are blessed because God's Spirit worked on your life. At ngayon, naunawaan mo the deep things of God. It's not by your might nor by power, but by the Spirit of God. So, ang mga apostol, si Pablo, ay nag-impart ng mga salitang ito, mga letters na ito,
Not because they are smart, not because they are good at writing, but because they are led by the Spirit. They are taught by the Spirit. Ito mga thoughts na ito na kanilang sinusulat, mga pagtuturo, mga pagtutuwid, ay mula sa Espiritu ng Diyos na nag-guide sa kanila. Okay? Sabi doon, we impart these words not by human wisdom, but through the Spirit, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Sabihin, yung mga pagsusulat nila ay ini-impart nila to sa mga spiritual through or from God na nagtuturo sa ating lahat. That is why, okay, so intro na naman to, no? And I will close na in a bit. So that is why itong mga meaning of these letters, yung mga kahulugan ng mga sulat na ito, from Romans to Hebrews, God has inspired Paul to write these letters. At God has ordained na ito ay yung maging canon. What I mean by canon ulit? Ito yung masulat, malagay sa Bible. Because Bible is, means niyan yung a book of books. Maraming mga libro, maraming mga sulat na kinumbine on a one book. At itong mga sulat ni Pablo ay nilagay sa banal na sulatan for us to learn, dahil sabi sa ating binasa, this wisdom na atin natanggap, it is from God at tinuturo sa atin ng Espiritu ng Diyos. Okay? Sabi nga sa Matthew chapter 24:35 natin binasa kanina, heaven and earth will pass away, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. So up until this day, mga kabataan, itong mga sulat ni Pablo ay mahalaga, relevant sa atin. Okay? Yung mga bagay na nakasulat dito, it still remains true. Because binasa natin kanina, God has inspired these men to write, to speak, at sabi sa 24:35 ng Matthew, yung mga salita ng Diyos ay hindi lilipas. Hindi ito matatapos on that time, on that era, on that age. They spoke as if they were moved by the Holy Ghost. Diba? Sa 2 Peter yon, if I'm not mistaken. They spoke as they were moved by the Holy Ghost. Let's read, basahin natin yun. Okay? Para hindi tayo nagkamali sa verse. I think 2 Peter chapter 1. Ayun. Verse 19 muna. 2 Peter chapter 1 verse 19. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Ibig sabihin, may salita tayong tinanggap na sure, na tiyak. Para ano? Para magbigay sa atin ng pagtuturo na, mag-pay attention tayo. Mag-pay attention tayo dahil malapit na ang pagliwanag ng Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So let us pay attention to become a lamp shining in the dark places. Okay? Verse 20. Knowing this, first of all, that no prophecy or no word of Scripture comes from someone's own interpretation. Okay? I know you understand that. Sabihin na, yung mga pagtuturo sa salita ng Diyos, even yung pagtuturo sa Scripture, it doesn't come from someone's interpretation. Hindi ito nagmula dahil, I have this thinking. At ito yung papakita ng banal na kasulatan. No. Hindi ito nagmula dahil matalino si Moses, he has written many books. Or matalino si Paul, he has written many letters. Hindi ganun. But, sabi ito sa verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, habang nagsusulat sila, yung mga thoughts and mind nila ay nagmumula sa Espiritu Santo. Kaya relevant pa rin sa ating panahon ngayon ito. Diba? Bakit ito nasulat hanggang sa ating panahon? So we have answered if it is still relevant, if it is still important. The answer is yes.
Pero bakit? Anong purpose? Kung bakit nasulat ito up until our day. If we will go back to 1 Corinthians chapter 2 verse 12, now we have received not the spirit of this world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. Ibig sabihin, kung bakit meron pa ring sulat ni Pablo na nababasa natin, kung bakit meron pa ring Old Testament, kung bakit nababasa natin yung New Testament, kung bakit nababasa natin ang story ni Jesus sa lupang ito, kung bakit natin nababasa yung Revelation, is for us to have understanding. Is for us to have understanding dahil libre itong binigay ng Diyos. The Word of God is free for everyone. Pero not all will understand. Hindi lahat ay makakaunawa, hindi lahat makakatanggap. Pero why are these books written? Para kayo na magbabasa ay makaunawa. At binasa natin kanina, ang pagpapaunawa ay galing sa Espiritu Santo ng Diyos. Salamat na lamang may mga nagpaliwanag through the writers of this book, through Paul, through Peter. And now, sa ating panahon ngayon, di ba, may mga nagsasalita na nangungusap. Nandiyan yung pastors, yung elders, yung fivefold ministry, yung prophet. Maraming mga nangungusap, nagtuturo to explain what God has offered sa ating buhay. Dahil kung babasahin lang natin ito, wala tayong maintindihan. Pero higit sa lahat, ang nagpapaunawa sa atin ng mga bagay na ito ay ang Espiritu Santo. Na siya nag-guide, nagli-lead sa mga elders, sa ating pastor, para magturo. At yan, nakikita natin, naunawaan natin. Why? How? It's because of the Spirit of God na nagpapaunawa sa atin. Isang account sa Romans, di ba? Romans chapter 10, 14, 15, basahin nyo na lang. Kung mali-display. Sabi doon, kung wala magpapaliwanag, kung walang isusugo ang Diyos, or sabi doon, kung walang, paano maniniwala ang sino man kung wala silang napakinggan? Di ba? Paano kayo maniniwala kung wala kayo narinig? At sabi pa doon, paano kayo makakarinig kung walang isusugo na mangaral? Sabi doon, kung walang mangaral. At sabi sa verse 15, paano magkakaroon ng mga mangaral kung walang isusugo? Sabihin, ginagamit ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ministers, mga mangaral, para tayo ay may matutunan. Okay? Isang account sa Ephesians, ang sabi doon, tinawag ang fivefold ministry for the edification of the church. Para matuto tayo. At ma-apply natin ang mga wisdom na ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus. Salamat na lamang sa ating Diyos, sinugo niya ang kanyang salita para maunawaan natin. Kasi kung walang salita ng Diyos, paano natin maunawaan ng Diyos? Sige nga. Paano natin malaman na may Diyos kung wala yung Bible? Paano natin malaman na siya ay Jehovah Jireh kung wala yung Bible? Paano natin malaman na sabi doon, by His stripes we are healed, pero kung wala yung Bible, wala yung kanyang salita, wala magpapaunawa. Okay? And up to this day, we understand a lot of what God's will para sa atin dahil sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya meron tayong ngayong pagtuturo, meron tayong ngayong pagtutuwid, pag-asaayos, meron mga nag-guide sa atin, nagtutuwid sa atin dahil ang ating Diyos, sinugo niya ang kanyang salita para sa ating panahon ngayon. We believe that the Word of God is complete, kaya pahalagahan natin ang salita ng Diyos, diba? Let us treasure the Word of God. So, problema nga sa panahon natin ngayon, diba? Ang hirap na ng tao magbasa. Nahihirapan ng even ang ating mga youths magbasa. Sino sa inyo mga readers pa rin? Sometimes, dahil sa advancements ng technology, mahirap na magbasa, pero may audiobook na. So, the Word of God is not really far. May mga gadgets kayo, may mga equipments kayo na pwede nyo nang gamitin. Installan nyo ng Bible. Diba? It's not bad. Gamitin ninyo. Pero syempre, sana may tayong mga personal na mga Bibles natin para magamit natin for daily reading. Gamitin natin itong mga resources na ito para sa salita ng Diyos. Hear the Word of God. To listen to the Word of God so that we may understand kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. Kung nahirapan kayo magbasa, mag-audiobook kayo.
So ako lately ay puro ganun, audiobook, podcast. Kasi dahil nga sa, busy at times, mahirap maglaan ng time na talagang reading dahil may work. So, audiobook kayo, sige, gamitin nyo yan. Yung mga resources na yan ay available sa ating panahon ngayon para tayo ay equip. At gamitin natin advancements sa technology. Hindi naman natin kinakailangan yan iwaksi lahat. Gamitin natin yan para sa kaluluwalhati ng ating Diyos. Okay? I am closing. Alam niyo si Pablo, okay, on an introduction, si Pablo ay may mahirap na task. Bilang siya yung, alam ko aware naman kayo dito, no? Bilang siya yung kauna-unahan, yung star messenger sa church na Ephesus, ang hirap ng task niya na siya yung mga unang maglalagay dun sa foundation. What do I mean by that? Walang Christianity sa panahon niya. Okay? Lahat ng tao, most of the people, maliban sa mga iilang disciples ni Kristo, ay yun lang yung mga naniniwala kay Kristo. Bilang lang. Okay? Bilang lang sa daliri. At yung task ni Paul, na in-inspire siya ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, di ba, mapakita ko kung paano, how much He will suffer for my name's sake. Ang task ni Pablo, ipakalat yung Ebanghelyo dun sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Sa ating panahon ngayon, di ba, maraming mga denominational lang, mga Catholics, naniniwala sa Diyos. So medyo mas madali yung task natin ngayon. Pero kay Pablo, yung mga tao na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, Hellenistic, maniniwala kay Jupiter, maniniwala sa mga Greek gods, kay Zeus. Mga tao at that time ay talagang naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nagsabi ka ng ibang Diyos, aariin ka nilang blasphemous. Sa Pilipinas, madali mangaral ng salita ng Diyos dahil meron concept ang mga Pinoy kung sino ang Diyos. At that time sa kanila, walang nagtuturo. Walang nakakaalam. So yung task ni Pablo ay to preach the word na sobrang bago, sobrang kakaiba than what they have believed. Preaching Christ at a time na talagang hindi pa nag-i-exist. Pero salamat sa Diyos na nagpalakas sa Kanya. Sabi niya, through many hardships, through many troubles, God has strengthened Him. At nagamit siya para yung Ebanghelyo ay may pangaral. Hindi lamang sa lugar niya, sa Jerusalem, kundi sa buong paligid. At in turn, nakaabot sa ating panahon sa Pilipinas. At yung mga sulat niya ay nag-contain ng pagtuturo, inspiration. Sometimes, or some of you, yung mga favorite verses ninyo na pinagkukuhanan ng lakas came from Paul's letters. Because these words ay natiling buhay up until our very moment. Okay? Yung mga churches na kanya sinulatan, the people that he have wrote these letters to, ay parehas lang ng mga tao tulad natin. Marami rin silang pinagdaanan. Kaya kailangan nila ng encouragement. Nung sinabi ni Pablo, nung nagbigay siya ng encouragement sa mga tao na, sabi doon, sa Philippians, kalimutan ko yung pressing toward the goal. Okay? Nung nagsulat siya sa Hebrews na, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung mga tao na sinusulatan niya, nangangailangan din yun ng encouragement. Parehas lang sa atin. Nangangailangan tayong lahat ng encouragement ng Diyos. Diba? Nangangailangan tayo ng encouragement sa panahon na may problema tayo. Sa panahon na may pinagdaanan tayo. And up until this very day, itong mga sulat, mga inspiration na nagmula sa salita ng Diyos, nagmula sa Espiritu ng Diyos na in-inspire si Pablo magsulat, it is still relevant sa ating panahon. Magagamit natin ito as an encouragement para tayo ay makapagpatuloy sa ating karera. Mga pagbagbakan nila ay same sa atin. Iba man yung ating panahon, pero yung mga suffering nila, sabi nga sa isang account sa 1 Peter chapter 5, sabi doon, verse 9, basahin natin. So I will close na. Di natin
Masyado mapakabain pa. 1 Peter chapter 5, verse 9. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Ibig sabihin yung mga sufferings na meron tayo ngayon, na-experience na lahat. Meron tayong lahat. Iba-iba man ng circumstance. Pero those same things ay being experienced not only by the Church of Colossus, Romans, but by everyone. Knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. So if you don't know what to do, God is teaching us what to do. Hold on to God. Sabi dito, lahat ng mga bagay na naranasan nyo, it is experienced by your brothers and sisters throughout the world. At kung mag-suffer tayo for that very moment, salamat sa salita ng Diyos na mayroong pagtuturo, may pagtutuwid sa kanyang salita. Mayroong encouragement sa kanyang mga salita. Nang sabi dito, after a while, na ang Diyos na mabiyaya, na tumawag sa iyo for his eternal glory, siya ang, sabi dito, he will restore you. He will confirm you. He will strengthen you. And he will establish you. So up until this very moment, we can hold on to what God has to say sa kanyang mga salita. His words will never pass away. The God of all grace will strengthen us, sabi doon, will restore us, will establish us sa pamamagitan ng kanyang mga salita na hanggang ngayon ay relevant pa rin sa ating panahon, mga kabataan. Magamit na ito sa ating mga pakikipagbaka. Sapagkat, sa salita ng Diyos, tayo ay kinumpleto na. So hopefully, sa mga susunod na mga pagkakataon, pag-usapan natin ng in detail ang kanyang mga sulat at nawa itong introduction na ito ay magsilbing inspiration, motivation para sa bawat isa to read, to understand what God has offered para sa atin freely. Itong regalo niya ng salita para tayo makaunawa, makitindi kung ano ang sinasabi ng Diyos. Mali natin palakpakan natin, Panginoon. At tayo ay manalangin, yumukot manalangin, pasalamat. Kailan namin Diyos sa mga sandaling ito, we are thankful for your word.